panike ng daigdig naroon. Sobrang init po. Grabe. Dito pa rin tayo sa another episode ng ating Badong Rattles Vlogs. Pag-uusapan po natin, ito po, no, finally, nagsalita na po si Vice President Sara Duterte sa West Philippine Sea. Siguro naman mananahimik na yung mga nagsasabi at naghihintay, no? Kasi finally nagsalita na po si VP Sara. At ito po ay kumbaga pinakamaganda po na nasabi ng ito dapat yung sinasabi ng isang opisyal, no? Na wala namang kinalaman sa West Philippine Sea. Magaling talaga to si VP Sara Duterte. Karapat dapat talaga to na maging presidente ng Pilipinas balang araw. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po, no, nangunguna po sa survey. Meron pala naman pala may pagmamalaki yung magpinsang si President PBBM at saka si Speaker Martin dito po sa may kaya naman pala itong CEO ng Tangere ay pinagmalaki kahapon na tumaas si Martin. Yung pala nangunguna pala ang magpinsan, halos tabla eh. Nangunguna po yan sa isang survey, yung Tangere. Pag-uusapan po natin yan. At pag-uusapan din po natin itong pag-inarte. No? Pag-inarte na naman ni Ontiveros, ang dami na naman kadramahan tungkol po dito kay Pastor Quebuloy. At syempre, gusto niya rin kumbinsihin ang kanyang idol. Hindi, idol talaga. Si dating Vice President Leni Robredo na tumakbo sa 2025 election. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Hindi. Kulang kayo. Talagang ganun eh. Survey nila yan. Ako si VP Sara. Alam ko po na marami pong nananawagan, no? Magsalita ka na. Dahil mukhang inaasahan nila pag nagsalita si Sara Duterte, malulutas yung suliranin dyan sa West Philippine Sea. Kaya hinihikayat nila. Ngayon po, nagsalita na. Ito po ay balita ng Rappler. Sabi po ng Rappler, Vice President Sara Duterte responds to reporters. Ito, 31 minutes ago. Ibig sabihin, mainit-init pa to. Vice President Sara Duterte responds to reporters asking about China's continued harassment of Philippine vessels in West Philippine Sea during an ambush interview on the sidelines of Go Negosyo event on Monday, April 8. So ngayon po to, yung sideline po ng Go Negosyo event ay in-interview po, no? Ng mga reporter, ambush interview. So ito po, finally, kapit po kayo Ito po ang sinabi ng ating ito naniniwala po ako rito dahil ito po talaga dapat, no, sa mga kung hindi ka pangulo ng Pilipinas at ikaw ay hindi naman taga DFA, dapat ito pong sagot ni VP Sara ang dapat sinasagot ng lahat para manahimik tayo. Ito po, finally, sabik na ba kayo? On China's continued harassment in West Philippine Sea. Ito po ang sagot ni VP Sara Duterte. No comment. Asar na. Asar na naman. No comment. Pero meron po siyang paliwanag. Yan yun eh. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippine Sea. Ayan. No comment dahil
yung pong sagot sa inyo ni Congressman Paulo Duterte ay sapat na pagpapaliwanag sa aking posisyon, sa aking posisyon dito po sa West Philippine Sea. Para po sa review, pinakita rin po ng Rappler kung ano ba yung sinabi ni Pulong Duterte. Ito po yun. It is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter, no? Yan po talaga. So napakasimple lang po, no? Hindi po yan trabaho ng Vice President or ng Secretary of Education. Bakit po kinakailangang makisawsaw? Di po ba? Bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa na sumasawsaw diyan. Ilan na po ba, ang dami na pong nasabi diyan ni Hontiveros. Wala na nga tayong matandaan eh. sa, sa dami ng sa dami ng sinabi diyan ni Hontiveros, wala na po tayong matandaan. Ano po ibig sabihin? Wala pong silbi, no? Kahit sino po magsalita, iisa lang po ang dapat na meron tayong boses. Yun po yung Pangulo ng Pilipinas. Kung ano po yung Pangulo na sinasabi na hindi po yan nakasalalay sa paramihan ng boses, hindi po. Si Subiri nga, ano sabi ni Subiri? Boycott yung China. May nakinig ba sa kanya? Galit na galit, boycott. Oh, meron bang nag-boycott sa inyo? Wala naman. Wala pong silbi lahat yan. Dahil isa lang po talaga ay yung tunay, no? Lahat po 'yan ng mga sinasabi ninyo tungkol diyan para lang po kayong si Lenny nung siya ay Vice President. Yan po ang tunay na matalinong tao. Wala naman pong hindi po kinakailangan magsalita ng lahat. Hayaan lang yung Pangulo kasi wala tayong magagawa. Kung ano sinabi ng Pangulo, yun ang direksyon natin diyan. Baka akala ninyo. Okay. Ano po bang sinabi ng Pangulo? Makipag-usap tayo. Akala nyo, iniisip nyo, labanan yan China. Hindi po. Ang gusto po ni Pangulong Marcos, i-open natin lahat ng pakikipag-usap. Akala ko ba lalaban na tayo? Hindi po. Makikipag-usap po tayo. Yan po ang sinabi ni Pangulong Marcos. Dadaanan sa diplomasya. Dadaanin sa anong tawag doon? Dialogue. Diplomacy and dialogue. Yan po ang opisyal. Lahat po, hindi po opisyal. Lahat ng mga pinagsabi, mga fans club lang yan. Ang pinaka opisyal po natin ngayon, ano pagkakaiba niya kay Duterte? Di ba tayo nakipag-dialogue at mahigit pa nga, nakipagkaibigan pa tayo. Okay, punta na po tayo. Meron po mga nagtatanong. Sa meron ng pilosopo. May military exercise tayo, di ba? Patrol, no? Nagtanong isa, nasa na yung China? Bakit nagtatago raw? Bakit hindi raw nagpakita sa patrolya ng US-led team, no? Kasama ang Pilipinas, Japan at Australia. Bakit daw hindi nagpakita bigla yung China? Alam niyo po, malaki po yung dagat na yan. Kung gusto niyo po makita yung China, yung Coast Guard ng China, pumunta po kayo sa Ayungin. Wala naman sila sa Ayungin. Nasa dagat lang po sila eh. Miski yung American-led na yun, ayaw nila na makasagupa yung China. Hindi po yun yung purpose nila. Dapat nililinaw sa atin yan. Hindi po natakot yung China. Ulitin ko, hindi ako pro-China. Kinukundin ako. Kaya lang wag po tayong magmukhang tanga. No? Hindi po sila nag-exercise para makipagsagupa. May naghanap kasi na fans club ni Bongbong at saka ni Martin. Ang sabi bakit daw hindi nagpakita yung China? Natakot sa US. Ano natakot?
Wala sila doon. Wala sila ron sa lugar ng China. Special mention ba ako? Special mention pala ako. Bakit hindi nyo ako iniimbita? Biro lang, KJ. Okay, eto po. Punta na po tayo rito sa isa pang balita. No? Nangunguna po sa survey ang magpinsan. Gulat kayo, no? Kala nyo laging kulelat yung magpinsan, no? Hindi po. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maniwala po tayo sa mga survey na to. Hindi ba? Lilinawin ko lang po, ang mga survey company po, yung mga baguhang survey company katulad ng Tanghere, yung Publicos Asia, tsaka itong Okta Search, kinakailangan pa nila muna na tumagal, no, para sila maging sa status. So yung nasa status po ng SWS tsaka Pulse Asia, sila po yung kumbaga most trusted na yan ng mga politiko mismo, no? Hindi nila kokontrahin yan. Wala pong politiko ang kumukontra sa Pulse Asia at saka sa SWS. Si Jarrett lang kasi hindi niya naunawaan. Hindi niya po naunawaan eh. Okay. Bakit ba marunong pa kayo? Ako na nga nagbabalita, hindi po ako fake news. Ayan, meron, no? Ito po galing sa Tangere. Meron po dito sa politiko, narito po si Pahatin, si Ina Reformina. Ina Reformina ba to? At saka yung pong CEO ng, ay hindi pala, Ina Andulong pala. Ina Andulong. Yan. Iba pala yung Ina Reformina. Bakit nyo, ako sisisihin, nagbabalita lang ako. Mataas po ang rating. Mas mataas po ang rating ni Bongbong tsaka ni Martin Romualdez kaysa kay Sara Duterte. Maniniwala kayo? Ako po, naniwala. Nakita ko eh. Ito, distrust rating. Distrust rating po. Ibig sabihin po, nangunguna si Pangulong Marcos, pinakamataas po ang distrust rating. Yung pong walang tiwala ang tao. Akala nyo bakit yan na. Si Bongbong Marcos po ay mayroong distrust rating na 23%. Yan. Pinakamataas po sa mga salima. Distrusted. Most distrusted. Nagre-react kayo kaagad. Pinakamataas. At pumapangalawa po ang kanyang pinsan, Speaker Martin Romualdez. May distrust rating po na 20%. Sabi sa inyo eh. Nagre-react agad kayo. Kala ninyo, ito po, etong CEO ng Tangere, pinagmamalaki niya na mataas na raw si Martin. Pag tinignan mo pala, putya, ang trust rating, ang mataas si Sara Duterte. Yan. Distrust rating, mataas si PBBM. Pinakamataas siya eh. Pinakamaraming walang tiwala sa kanya. Pinapangalawahan ni Martin Romualdez. Hindi na SWS yan at saka Pulse Asia, Tangere na yan. Pabor na sa inyo yan. Kaya po mataas. Pero sa trust rating po, kahit po sa Tangere na, pinakamataas pa rin si Sara Duterte. 64%. Kumpara po kay BBM, 54%. 10 ang lamang. At kay Martin naman, 52%. Yan po talaga eh. No? So, yan ang ating rating. Kala nyo niloloko ko kayo. Tumaas naman. Mas mataas kay Sara eh. Distrust rating lang nga. Pero yung positibong rating, pinakamataas pa rin po si Sara Duterte sa kanilang lahat. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, pati itong Tangere, talagang si Sara Duterte ang nangunguna. Pati po sa presidential, si Tulfo lang yung katay niya eh. Si Tulfo. Yan. Dahil po dyan, dahil po nangunguna yung mga Duterte, kinakailangan palagan yan ng mga kaparian. Ito po, lumabas na po si Broderick
si Bishop Broderick Pabilio. Si Frederick. Ha? Ito po ang sinabi ni Bishop Broderick Pabilio. Sana po hindi tayo maniwala sa mga surveys na ito. Ikaw naman, Bishop. Lapit mo nga ulo mo, Bishop. Alika nga rito, Bishop, at ayusin natin yung abito mo. Sana po hindi tayo maniwala sa mga survey na ito. Kinukondisyon lang ang mapag-iisip natin. Bayaran din ng mga ito at nagiging propaganda tools ng mga politiko. Sana, Father, kayo na lang po ang nagpa-survey para makita namin kung ano ang totoong survey, di ba? Okay. Ikaw naman, Father, Bishop, o Bishop pala to. Ikaw naman, Bishop, pag hindi pabor sa iyo, ang tagal nyo na nahimik eh. Di ba? Tumatahimik kayo eh. Ngayong pabor sa mga Duterte yung survey, nagsasalita na naman kayo. Ito po, pinayuhan o in-encourage po ni Senator Risa Hontiveros ang kanyang idol na si Leni Robredo, no? Ito po ang sinabi, I've been encouraging and supporting former VP Leni to run for Senate in 2025. Any public announcement should be made by her. But for sure, she remains politically active. Through Angat Buhay, hindi ako nag-iisa na mangungumbinsi at sumusuporta sa kanya na mananatiling active electorally and politically. Yan po ang pinahayag. Alam po ninyo, ito, sa tingin ko, ito na po ang katapusan ni Leni Robredo once na tumakbo siya sa Senate sa 2025. Bakit po? Matalo. Una, wala siya sa Magic 12. Malayo sila lahat eh. Wala pong dilawan na nakapasok. Kaya siguro pumapalag tong Bishop eh. No? Dahil walang dilawan ng pasok sa top 12 eh. Is either ano po yan? Is either yung mga tauhan po ni Pangulong Duterte or yung dalawang tulpo. Or yung mga walang sino, kumbaga mga batikang senador na, mga balik senado, no? Yan po yung mga pasok sa top 12 eh. Tauhan ni Pangulong Duterte at saka yung mga dalawang tulfo, si Ben. Tataka ako rito kay Ben, biglang sumulpot eh. Si Ben Tolfo at saka nagustuhan nyo talaga yung pagiging senador ni Raffy Tolfo. Kaya talagang malupit ang magiging bantayan pagdating ng 2028 eh. No? Raffy Tolfo tsaka versus Sara Duterte talaga yan. Okay. Bakit ko po nasabi nakatapusan na ng political career ni Leni Robredo sa 2025? Una po, pag natalo siya dyan, biruin mo 12, hindi ka pa nakalusot. Eh, nakakahiya naman tumakbo ka ng presidente pa, hindi ka nga pumasok sa 12. Thank you very much kay Sispia TV na nagbigay sa atin ng 3 Singapore dollars. Yan, na pangkape. Okay. Pero paano ba dong, halimbawa, natsambahan ni Leni, pumasok siya. Eh, matatapos na rin po ang political career niya. Kasi may expose po siya eh. Di po ba? Anong gagawin niya sa Senado? Hindi naman pwede yung mga ganun-ganun ka dun. Hindi pwede yung mga finger-finger ka dun. Totoong trabaho yun. Ha? May expose po yung mga wala pong laman yung sa pagitan ng dalawang tenga. Ito lapid na maging membro ng o maging chairman ng Committee de Silencio. Pwede siyang makasurvive for 6 years. Pero yung hindi ubra kasi. Hindi ubra kalutangan doon. Kaya malalantad po. Masisira po. Alam niyo, merong popular na mga leader na naging senador na nawala po sa eksena. Isa pong sikat na sikat nun dahil anak ni FPJ.
'Di ba? Si Grace po. Nung bagong-bagong halal yan, kala mo superstar eh. O asa na ngayon si Grace po? 'Di ba? Parang wala na. O yung mga binay, hindi natin makita. Ay, biro lang, Ma'am Nancy. Biro lang po, Senator Nancy. Talagang ma-expose ka kasi hindi naman po yan, hindi ka makakapagtago sa mga picture-picture diyan. Walang mga bahakan lulusungin, no? Hindi ka makakaangkas sa mga habal-habal. O kaya matalo manalo si Lenny, yan na katapusan ng kanyang career. Kaya pinag-iisipan ni Lenny, baka may isa pa siyang baka kasi 'pag nagtempi siya, hindi siya tumakbo sa 2025, puwede pa siyang tumakbo sa 2028. Eh, ang target lang naman niya maging second place. Konting sira lang kay Tulfo 'yan. Puwede na niyang maabot yung kanyang hangarin na maging second place. Punta na po tayo rito kay kaya sa pagdadrama ni Ontiveros. Alam niyo, eto po 'no, si Pastor Kibuloy po, meron ng kaso, 'di ba? May kaso na, nasa korte na, yung kaso niya, pinaghanap na siya ng batas. Okay. Takang-taka ko rito sa mga tao, bakit hindi sumusuko si Pastor Kibuloy? Di hahantingin na siya. Kesyo tinatago daw ni Duterte kaya hindi mahuli-huli. Hindi ko, kung hindi niyo mahuli yung gusto niyong hulihin, wag niyo po isisi kay Duterte pa rin. Lahat na lang sinisisi niyo kay Duterte. Tapos eto si Ontiveros, yun po yung kalagayan, 'di ba? Dapat tahimik na yung Senado diyan kasi tapos na eh. Tapos na yung papel nila eh. 'Di ba? Nasa korte na yan, lilitisin na si Apollo Kibuloy ng korte dito sa Pilipinas. May warrant of arrest na yung korte. Pero humihirit pa to si nagdadrama pa to si Ontiveros. Ontiveros dares Kibuloy to come out, face Senate, hindi ka namin uurungan. Kala mo talaga action star eh. Alam mo, Senator Ontiveros, panay action star dyan sa kasama mo sa Senado. Huwag ka na mag-inarte na para kayang hindi ka namin uurungan. Hindi. No? Action star ka rin. Dami ng action star dyan. Lito Lapid, Robin Padilla. O baka nakakalimutan nyo, may isa pang action star. Hindi lang kasi, hindi pa, si Ramon Revilla pa pala, action star din yan. Siyempre, ang pinakamalupit sa kanilang lahat, ang pinakamatinding action star sa lahat, Jinggoy Estrada. Opo, naging action star po yan. Nakailang pelikula rin yan. Kala nyo hindi action star si Rap-Rap. Ibang klase si Rap-Rap eh. Ano po yan? Rapitol po ko in action. Ano ba sinabi nito? Pastor Kibuloy. Mga dialogue, no? Lumabas ka na sa lungga mo. Total, nagpapa-interview ka na rin sa mga vlogger. Aba, magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Nainggit ka pa sa mga vlogger, ha? Nainggit ka pa sa mga banateros at sa mga katropa pips na vlogger dyan. Si Traveler, Brother Traveler at saka si KPL at sino pa isa? RBM ba yan? RBM, ha? Gusto mo rin pala ma-interview? Yun lang naman pala. Dapat sumama ka. Hindi naman naitago ang audio file. Sinabi, lumabas ka na sa lungga mo. Total, nagpa-interview ka na. Yun lang palang gusto ni Ontiveros, interviewin. Wala kang katiting na ebidensya laban sa mga matatapang na witnesses
at wala kang karapatang siraan ang institusyon ng Senado at ang mandato nito. Kung totoong matapang ka, Kibuloy, ayon dito kay Ontiveros, ulitin mo lahat ng sinabi mo tungkol sa Senado dito sa Senado. Make your word part of the record. Record your shameless audacity in history. Patunayan mong ganyan ka pa rin kabasto sa mga salita mo kapag kaharap mo na kaming mga senador. Hindi ka namin uurungan. Putan, tindi ah. Parang nasa pelikula ka lang. Kung ayaw magpunta, ano gagawin mo? Papahuli mo? Hindi nga mahuli ng PNP, NBA. Yan po ang katotohanan no? Ipapahuli mo ba pag hindi pumunta sa'yo? Alam mo, dapat tumigil na kayo sa kasasatsat. Ito po ang resulta. Hindi po si Kibuloy yung sumisira sa Senate. Ikaw. Bakit? Katulad niyan. Daldal ka ng daldal. Yung pala, makikiusap ka lang kay Kibuloy na harapin sila. Anong pinapakita nyo na hindi nyo kayang iharap sa harap nyo? May contempt na kayo, meron na kayong pupuntahan, hindi nyo pa rin maiharap. Kung lahat ng mga gusto nyo riyan, wag nang pumunta. Hindi nyo nga kaya si Kibuloy. Ibig sabihin, yung pinoproject nyo na pinakamakapangyarihan, isa kayo sa pinakamakapangyarihang institusyon, yung Senado, ay ikaw yung dahil sa inyo, sa pinagagawa ninyo, kayo yung sumisira. Diba? Kayo yung sumisira sa prestihiyo ng Senado. Bakit ko sinabi? Kasi matagal nyo nang iniimbita, matagal nang hindi nagpupunta. Wala namang kayong magawa. Diba? Ano po pinoproject nyo? Pwede naman palang hindi puntahan yung Senado. Dapat, dehin bokiki ka na lang para hindi kayo napapahiya na pwede pala kayong hindi attend. Kasi wala naman kayong magawa sa aktol eh. Panay tokis lang kayo eh. Iko-contempt ka namin pag hindi ka nagpakita. Hindi nagpakita, kinontempt nyo. O may nagawa ba kayo? Actually, pinabababa ninyo yung tingin ng mga tao sa Senado. Pwede naman palang hindi magpakita. Bakit yung mga nagpapakita pa riyan? Kasi wala kayong magawa eh. Nakikiusap ka eh. Actually, nakikiusap ka kay Kibuloy. Magpakita ka sa amin. Ligtas ka na sana eh, di ba? Dahil korte na eh. Kung hindi siya mahuli, hindi nyo nakasalanan. Pinaubayan nyo na sa korte. Pinaubayan nyo na sa mga alagad ng batas. Humihirit ka pa. Paano yan? Isnabin ka na naman. Isnabin pala kayo. Pwede pala kayong isnab-isnabin. Di ba? Yun yung pinalalabas eh. Pwede pala kayong isnab-isnabin ng kahit sino. Bakit ngayon lang nila na-realize? Kaysa mabasto sila dyan. Ano pagkakaiba ni Tulfo? Grandstanding ni Tulfo at grandstanding ni Ontiveros. Ang grandstanding ni Ontiveros, nakakapag-grandstand lang yan pag hindi niya kaharap yung binabanatan niya. Samantalang si Tulfo, nakaharap yung binabanatan pag nag-grandstand. Di ba? Ang dami ng pinahiya ni Tulfo. Isa lang hindi niya kayang pahiyain. Si VP Sara Duterte. Kayang sumagot sa kanya. Simple lang yung sinabi ni VP Sara nung inuutusan ni Tulfo yung mga secretary ng education ay yung mga undersecretary ng DepEd. Ang sabi ni VP Sara, gumawa kayo ng batas, tanggalin niyo yung PTA. May nagawa na ba siyang batas against sa PTA? Kaya mas gustong-gusto ko talaga pag nag-one-on-one na si Sara Duterte at si Tulfo. Ang sarap banatan. Okay na rin yan. Sama na rin yan si Leni Robredo. Wala namang problema. Para may others. Teka lang, hanap tayo. Ito po.
hinihikayat ng mga lawmakers. Alam nyo, napapahiya na rin sila eh. Napapahiya na rin po itong mga mambabatas natin na nakakantsawan po. No? Nakakantsawan po kayong lahat na dakdak kayo ng dakdak pero hindi nyo naman kayang pantayan. Si lagi nyo kinakantsawan si Duterte. Pero isa po ang katotohanan na hindi nyo pwede may pagpag. Hindi nyo kayang pantayan yung build. Ito po, may isa na pong congressman ang medyo nakikiusap, no? Nakikiusap dito sa asawa ni Vilma Santos na hinihikayat yung Marcos administration through dito kay Mr. Ralph Recto na yung dalawang major na anong tawag dito? Build Better More the infrastructure, yung pong Mindanao Railways at saka yung biyaheng Bicol, hinihikayat niya na ipasagot o anong tawag dyan? Pondohan. Ayan, pondohan po ng Japan. Yun yung problema, no? Ang lakas ni Bautista na tablahin. Tinabla ni Bautista yung yung Mindanao Railways, tayo po ang umatras. Hindi po inatras ng China yan. Tayo po ang umatras sa pagpopondo ng China. Ang sabi pa ni Bautista, mas mura kasi yung iba. Mas mura, mahal daw yung patong. Mas mahal yung interest ng China. Kaya daw dito sila sa Japan. O hanggang ngayon, pangarap na lang yan ng mga taga Mindanao. Hanggang sa magkaroon uli ng bagong presidente ng taga Mindanao, doon po matutupad yung pangarap na yan. Kasi wala eh. Hindi marunong. Iba po dapat yung politika sa economics, sa politics. Matuto kayo mismo sa Amerika at sa China. Nag-uusap po si Biden at si Xi Jinping. Dahil talo po sila pag gusto nila mapanatili yung kapayapaan sa bawat isa. Yung mga makukulit, mga liliit na bansa na katulad natin, tayo yung mga agresibo. Masyado tayong agresibo. Sayang, no? Ang ganda na po ng proyekto talaga. Ang ganda po talaga eh. Friends to all, enemies to none. Yan po yung susi kung bakit tayo may build. Tinablan nyo, bumalik kayo sa friends to one and his allies. O ano ngayon? Ano tayo ngayon? Tigil yung build. Wala na yung 1 million per year na pabahay. Yan yung pangunahin ng Build Better More. 1 million a year na pabahay. Hindi naman na pangako yan. Pangarap na lang. Sayang. Daming sinayang na pagkakataon. No? Sayang na sayang talaga. Yan lang po ang